kung ano-anong pananagutan ng may-ari ng planta sa batas kalikasan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang ilang opisyal ng ice plant pero tumanggi silang pagbigay ng pahayag. At Mel, base sa huling reading ng mga taga CDRRMO na ginawa sa dito mismong lugar at maging sa mga kabahayan ng mga residente, ay hindi pa rin ligtas na pabalikin ng mga residente dahil mataas pa rin daw ang reading. Pero meron namang pansamantalang evacuation center na pwede silang tumuloy. At yun na nga, hanggat hindi pa nakiklear at lumabas na ang reading, ay pwede nang pabalikin ng mga tao sa kanilang mga kabahayan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Malaking hamon umano sa gobyerno sakaling mabigyan ng Asylum Application Certificate si dating Congressman Zaldico na ayon sa gobyerno ay humihingi umano ng asylum sa France. Ayon kasi sa eksperto, mayroong patakaran ang European Union na hindi pwedeng i-extradite o ibalik sa bansa ang mga nag-a-apply ng asylum. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pinakahuling impormasyon ng gobyerno, nasa bansang France na ang dating kongresistang si Zaldico at humihingi doon ng asylum. Ang asylum ay isang legal na proteksyon o pagkupkop na ibinibigay ng isang bansa sa isang individual na umani inuusig o nahaharap sa seryosong panganib sa bansang kanyang pinanggalingan. Sinubukang kumpirmahin ng GMA News kami application nga si Co for Asylum sa Office for the Protection of Refugees and Stateless Person o OFPRA ang tanggapang nagpuproseso ng mga request for asylum sa France. Pero sa isang mensahe, sinabi ng OFPRA na hindi sila nakikipag-communicate kaugnay ng mga individual situations dahil ang mga asylum application ay sakop ng Principle of Confidentiality, isang garantiya sa karapatan sa asylum. Ayon sa isang international law expert na pamilyar sa proseso ng paghingi ng asylum sa France, matagal makakuha ng asylum. Yung proseso ng asylum, matagal naman yan eh. Okay. No? Very optimistic yung 2.5 years na estimate. Ibinigay na halimbawa ni Bagares ang aplikasyon ni dating Communist Party of the Philippines founding chairman Jose Maria Sison na nakamatayan na pag-a-apply ng asylum sa the Netherlands. Sa proseso ng OFPRA, kailangan personal na mag-apply at magrehistro ng aplikasyon. Bibigyan siya ng appointment para sa interview. Pagkatapos ay bibigyan siya ng Asylum Application Certificate. Pag umabot doon, maaari nang manatili sa France ang asylum seeker habang pinoproseso ang aplikasyon. Ito ngayon ang hamon sa gobyerno. May patakaran kasi ang European Union na hindi pwedeng i-extradite o ibalik sa bansa ang mga nag-a-apply ng asylum. Kailan yung nagkikick in, sir? The moment that you have... Well, as soon as you file an application for asylum, this is really where the government has to make a strong case, no? Na hindi yan pinipersecute dito, bagkos meron ng kaso dito na na-file, na-freeze na yung mga assets niyan, pinaghahanap yan. Pero may paraan pa rin naman daw para mahabol ng gobyerno si Ko. Kailangan daw ipakita na sangkot ito sa money laundering, kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects sa bansa at dinala ang pera sa mga bansang kasapi ng European Union. Basihan ito ang Convention Against Corruption at Convention on Transnational Organized Crime kung saan partido ang France at European Union. You need to have a European state that will issue an arrest warrant. A national arrest warrant